na issue na naman to sa budget. Ano ba talaga nangyari dyan? Ipapaliwanag po natin kung ano ang talagang tunay na nangyari at kung saan nagkaroon ng anomalya at kung papaano po masasabi natin na hindi po nagsinungaling si Pangulong Duterte na tulad na sinasabi ng ating Pangulong Marcos. Nako po, nako. Matinding issue ito. Alam nyo mga kababayan, ipapaliwanag ko po sa inyo kung saan po nagkaroon ng loko-loko. Kung saan nagkaroon ng matinding miscommunication at katarantaduhan. Kasi naman itong media. Sabihin ko na kagad, hindi na ako makatiis. Itong media ho talaga ang pampagulo. Kasi nga naman, bakit? Malayo ho yung sinabi ni Pangulong Duterte sa kanilang itinanong dito sa ating Pangulo. Naku, kaya tuloy nagkagulo-gulo. Ipapaliwanag ko sa inyo Ipapaliwanag ko sa inyo kasi matindi ho itong nangyari na ito dahil dito kitang-kita ko na naman ang galaw ng galamay ni Tambaluslos. Ako, ramdam ko na kagad si Tambaluslos ang may may pautot nito O, tuloy natin simulan na natin para magkaroon tayo ng malinaw na kaunawaan patungkol ho dito sa budget. Pasok! Tinawag po ng Malacanang na fake news ang mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pinirmahan umano ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2025 national budget na sadyang blanko ang ilang bahagi. Malinaw dito Diyan pa lang, ito na kagad ang idinidiin ng mga mainstream media. Hindi lamang po ito. Ito tila sinasabi nila na fake news daw si Pangulong Duterte. Fake news nga ba o mali lang yung tanong ninyo kaya iba ang sagot ng ni BBM? Saksi, si Ivan Mayrina. Yung mga blanco. Hindi mo nagpas ilong with blank. Sa special episode ng podcast na Basta Dabawenyo, may mga pinuna si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa hawak nilang kopya ng Bicameral Conference Committee report ng 2025 national budget. Galing daw ito kay Davao Congressman Isidro Ungab na minsan naging chairman ng House Appropriations Committee. Una sa lahat, nanggaling po ito kay Congressman Ungab na ngayon ay representante dyan sa Davao. At itong si Ungab, hindi lamang po ito simpleng representante. Dati rin po itong naging chairman ng appropriation. So alam niya po ang takbuhin dyan. Alam niya po kung anong klase at papaano nagkakaroon ng gaguhan dyan sa appropriation. Tuloy natin Ni Ungab, 13 pahina sa BICAM report ng 2025 budget ang may mga blanco sa halaga ng nakalaang pondo. Gaya raw nitong pondo ng NIA o National Irrigation Administration at PCA o Philippine Coconut Authority. Ayan tingnan mo tingnan mo yung ayan. Delete the amount in figure 74. Naku po, antindi nito. Hindi ito million and replace with blank. Okay. After the acronym PCA, delete the amount in figures. Naku. Ang total, naku. Ang tindi na mga blanco na ito, dinaig pa yung, yung mga cheque dyan. Irrigation Administration at PCA o Philippine Coconut Authority, BIFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, pati ang pondo sa small-scale irrigation projects grabe. at sa agricultural machines, Nako. equipment and facilities. Nako. Karamihan daw sa mga may blanco nasa pondo ng Department of Agriculture. May blanco rin daw sa unprogrammed appropriations. Naku po. Ang BICAM Unprogram appropriation. Bakit blanco yan? Alam naman natin pagka unprogram appropriation, wala pang pinaglalaan ng pondo. Pero blanco. Anak ng tutsang kalabaw, blanco. Sa madaling salita, pag blanco, blanco. So pwedeng lagyan, di ba? Alam mo ako, pag pumipirma ako ng cheque, ang talagang unang nilalagay ko dyan, yung amount. Di ba? Kunwari, para kunwari itatransfer ko amount at saka kung si kaninong kung kanino you pay to ganyan, di ba? Importante 'yun kasi at least kung malagay mo na 'yung amount, hindi na mababago 'yan, di ba?
Tapos yung pay to, importante rin yan para yung nagnakaw, hindi na pwedeng na mapunta sa kanya kasi nakasulat na yung pay to. Dito, blanco. Unprogram. Ibig sabihin, wala. Hindi alam kung saan dadalhin. Tapos, blanco pa yung amount. Ay, napakatarantado ng gumawa nito. Report ang resulta ng pagtutugma. Nako! Ayan. Eto, mamaya tingnan nyo. Importante itong apat na to. Etong sa kaliwa, si Romualdez. Etong nasa kanan ni Romualdez, sinibak na si Zaldico. At eto naman sa kanan ni Zaldico, walang iba kundi si Grace po. Alam na natin yan, karakas yun. At si Escudero. Nako. Tuloy. Parang magkaibang bersyon ng Kamara at Senado ng panukalang national budget. Niraratify ang BICAM report ng Kamara at Senado saka isusumite sa Pangulo para mapirmahan. Nako. Kapag napirmahan ang General Appropriations Bill o GAB, magiging General Appropriations Act o GAA. So the House and the Senate. Pagka, linawin natin to, napaka-importante. So the House. Magiging General Appropriations Act. Ratify ang BICAM report ng Kamara at Senado saka isusumite sa Pangulo para mapirmahan. Kapag napirmahan ang General Appropriations Bill o GAB, Yung General Appropriation Bill, yan po yung manggagaling sa BICAM. Tapos, pag pinirmahan na, magiging General Appropriations Act o GAA. So the House and the Senate ratified defective BICAM report. ang linaw po sinabi ni Ungab. Senate and the House, sabihin yung mga congressman natin na ulupong, sila daw po ang nag-ratify. Sila daw po ang pumirma ng blankong budget. Ulitin natin para sa mga tanga. Kasama na ilang media. Ang pinirmahan na blanko ay yung galing sa BICAM. Pinirmahan yan, niratify ng Senado, yung mga pumirma, although wala itong sila Bato. Ito yung mga pumirma, mga senador at mga congressman. Yan yung pinapakitang blanko. Sa madaling salita mga kababayan, ang sinasabing pumirma ay mga mambabatas, hindi ang presidente. Walang sinabi si Ungab at ganun din si Pangulong Duterte na sinabi niyang, Mr. BBM, pinirmahan mo ay blanco. Walang sinabi si Pangulong Duterte ganun. Wala rin sinabi si Ungab. Pero tila na ang pinalalabas ng media sa pamamagitan ng tanong nila na mali. Tinanong nila si Bongbong Marcos. Sabi ni Duterte, pinirmahan mo daw blanco. Wala naman sinabi si Pangulong Duterte na ang pinirmahan ni Bongbong Marcos ay blanco. Ang sinabi nila, BICAM. Hindi ng presidente. Ito, tanga lang kayo? Bobo kayo o nananadya kayo? Kasi, ano yan? Tangina nyo, nag-aral kayo ng journalism tapos hindi nyo alam ang pinagkaiba ng ginawa ng BICAM at yung ipinirmahan ng Pangulo, magkaiba ho yun. Kasi tandaan ninyo, may proseso yan. Ipapaliwanag ko sa inyo. Okay? Tuloy natin. In other words, apektado yung ating GAA. Para ka nag-issue ng check kanya ng blanco. Ano yung sabihin? Yan, na pinagugulo ng ilang media eh. Pinagugulo na ilang media eh. So, ibig sabihin, apektado ang GAA. Okay, ipapaliwanag natin. Ituloy lang natin. Mamaya, unya-unya, explain ko sa inyo. Sila na ang maglagay, ang sekretary o ang direktor? Anong kalukuhan ng naisip ninyo niya? That is falsification of law. Perjury or whatever criminal action. You can all go to jail for that. Sagot dito ni Pangulong Bongbong Marcos. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen.
Si Executive Secretary Lucas Kita nyo ha, pareho sila ng sinasabi ni Marcos. He is lying. Kasi hindi naman ako, sabi niya, hindi naman ako maaaring pumirma ng blanco in Tagalog. Tama naman siya eh. Tama si Bongbong doon. Hindi naman talaga siya pwedeng pumirma ng blanco. Pero hindi naman yun ang sinabi ni Duterte. Hindi rin yun ang sinabi ni Ungab, pumirma ka ng blanco. Walang sinabi si Ungab, walang sinabi si Pangulong Duterte na pinirma ni Bongbong ay blanco. Pero bakit ganun ang tanong ng media? Mr. President, sabi ni Duterte, pumirma daw kayo ng blanco. Naturalmente, ang sasagot ni Bongbong, he is lying. Hindi ako pwedeng pumirma ng blanco. Nagigets nyo? Mali kasi yung tanong, kaya mali ang sagot. Tapos ngayon, ito pinalalabas. The peddling of such fake news is outrightly malicious and should be condemned as criminal. Alam nyo ba na ang gumawa ng fake news ay criminal? Nasa batas natin yan. Tingnan ninyo, ha? Lalabas na naman dito ay fake news si Pangulong Duterte. Nagpapakalat si Pangulong Duterte ng fake news. Yan ang lahat na lumalabas sa mainstream media ngayon. Pero sandali, linawin natin. Wala naman sinabi si Pangulong Duterte, Hoy! Bongbong! Hoy, Bonet! Bakit mo pinirma na blanco? Walang sinabi si Pangulong Duterte ganun. Media tinutukuyan ko dito hindi ko si Bersamin. Kaya lang, bakit ganun kasi ang packaging ng media? Na tila sinabi ni Pangulong Duterte na si Marcos ang pumirma ng blank. Wala akong sinabi ang Pangulong Duterte na pinirmahan ni Pangulong Marcos na blanco ang GAA. Walang sinabi. Ang sinabi, yung niratipika ng BICAM, pat ibig sabihin po nun ng Senado at ng Kamara ay blanco. Pero pagdating doon sa Pangulo, merong nang nag-fill up. Yun ngayon ang dapat nating... Pero ang punto pa rin dyan, bakit bilang senador, bilang congressman, pumirma ka na blanco? Responsibilidad mo yan.